Revisit natin. Mukha ko lang. Ayan. Dati yung weight ko noon is 84, 85. And then nag-lose weight ako to 74. Maba talaga ako nung more than 2 years. Pero pumayat na ako niyan. Pero check ko lang yung weight ko ngayon. Tagal ko na kasi hindi nag-check ng weight eh. Ano ko na parang nanginginig ako sa gutom. Laging ganun yung na-observe ko pag white rice ang kinakain ko. Minsan kasi kahit alam mo yung tama at mali, pero pag dun sa base, dun sa reality, situation mo ngayon, pagod ka, stress ka, emotional ka, unti-unti akong nawala dun sa routine ko. Unti-unti akong nawala dun sa, kumbaga, tumaas yung cholesterol ko. Pwede kong kainin tong pork steak na to, di ba? Parang may mali pala sa ginawa ko. Dapat pala, inuna ko na lang munang lutuin yung chicken. Hello guys, good afternoon. Welcome back sa channel natin. For this video, gusto ko sanang i-share sa inyo guys na I decided na ayusin ko ulit yung health ko. Ayusin ko ulit yung buhay ko. No? Gusto ko ulit maging fit. Kasi no, for the past almost 2 years, parang napabayaan ko yung health ko. Hindi ko na masyadong naayos yung mga quality ng mga food na kinakain ko. Tapos yung exercise, yung mga movement ko, naging inconsistent ako. Kaya, kung mapapansin nyo, kaya nung within that 2 years, talagang nag-gain weight ako. Kasi kung mapapansin nyo yung mga previous vlog ko, kung naka-follow kayo sa Facebook ko or kung friend kita sa Facebook, no, makikita mo, since 2022 or 2023, 2024, nung nag-start pa lang ako mag-vlog, mga content ko talaga ay about health and fitness. Yun yung time na naging sobrang obsessed ako, sobrang curious ako when it comes to health and fitness. When it comes to improving yung health yung health ko, yung sarili ko, yung paano maging fit. Kaya I consume a lot of knowledge na kaya kong i-consume. Nag-aral talaga ako, pinag-aralan ko dahil sa sobrang curiosity ko at saka sobrang naging obsessed ako na maging healthy, maging fit. So sabihin na natin na meron akong enough knowledge no when it comes to health and fitness. So ayun, nagkaroon naman ako ng result before. Dati yung weight ko noon is 85, something like that. 83, 84, 85. And then nag-lose weight ako to 74. Dahil nga sa sobrang gusto ko talaga na improve yung health ko tsaka maging fit. Kaya lang nga, na-realize ko after 24, then 2025, until now, alam mo yun, yung parang unti-unti akong nawala dun sa routine ko. Unti-unti akong nawala dun sa habits ko, na mga healthy habits. So, dun ko na-realize na hindi talaga enough yung knowledge. Hindi enough yung, alam mo yung ganito, nabasa mo yung ganito. Kasi lahat ng knowledge ngayon is available na eh. Easily accessible na online. Pero ang nagiging struggle ko talaga nun, yung, alam mo yung yung feeling na paggaling ka sa trabaho, pagod ka, tapos na-traffic ka pa pauwi. Tapos pagdating mo sa bahay, kailangan mo pa mag-prepare ng meal mo. Tapos, and then, after that, kailangan mong gawin yung workout mo. Tapos, at the same time, kailangan mo rin magpahinga. And then, you have to sleep early kasi the next day, ang pasok mo is 5 a.m. pa. Kailangan mo gumising ng maaga. Alam mo yun, hanggang sa unti-unti. So, dahil sa ganong klaseng struggle, unti-unti, nawala na yung routine ko. Hanggang sa ganito, na umabot na almost 2 years na parang kahit ano lang kinakain ko, hindi na ako napag-effort na maging consistent dun sa workout ko. Alam mo yun. So, I'm sobrang guilty ko talaga dyan. Dahil doon, napabayaan ko yung health ko. Gusto kong i-share sa inyo na tumaas din yung ko, pumangit yung blood works ko. Kumbaga, tumaas yung cholesterol ko. Yun lang naman yung problema sa akin. Yung cholesterol ko tumaas. Tapos, there are times na feeling ko ang taas ng BP ko. Pag check yung BP ko, minsan nag-range ng, hindi pa naman siya talagang hypertensive, pero nasa border na siya, no? Ngayon, so naisip ko, kailangan ko nang ayusin ngayon ulit yung health ko. At this time, gusto ko tong i-share sa inyo, gusto ko tong i-upload as na rin, no, as accountability. Kasi nga, syempre, kung alam kong nanonood kayo, alam kong nandyan kayo, sa start ng journey, baka mas ma-push pa ako, no, mas maging accountable ako, mas hindi ako tamarin, mas hindi ako So, yun. Alam ko hindi lang naman kasi ako yung nakaka-experience nito. Alam ko marami sa atin, mga Pinoy sa Pinas, mga OFW, na gusto rin naman nilang i-improve yung health nila. Tsaka gusto nila maging fit. Kaya lang nga, pag pumasok na yung realidad ng buhay, na ayan na, kailangan mo magluto, pagod ka sa trabaho, stress ka, tapos wala kang tulog, doon na natin hindi nagagawa yung mga dapat natin gawin. Yun lang naman. So, yun yung topic natin ngayon. So, ngayon, kakauwi ko lang galing trabaho. Usually, no, pagka galing ng trabaho, pahinga talaga ako niyan.
parang pahinga muna ako ng konti. And then, naging habit ko na papahinga ako. And then after that, hanggang dumating na dun sa point na hindi na ako nakapag-workout, hindi na ako nakapag-prepare ng pagkain ko. At eto yung pagkain natin ngayon. Alam mo yung gusto mong magpaka-healthy, tapos pagdating mo ng bahay, eto yung pagkain. Diba? Pork steak. Pero kasi no, ang naniniwala kasi ako sa approach na pag gusto nating improve yung sarili natin, gusto nating improve yung health natin, para sa akin hindi naging effective yung lahat babaguhin mo ng isang beses na biglang babaguhin mo lahat ng quality ng food mo or bigla ka na mag-exercise. Lahat na, kumbaga, babaguhin mo lahat ng ng sabay-sabay. Para sa akin kasi, mas effective yung kumbaga kung may babaguhin tayo, isa-isa lang. So ngayon, pwede kong kainin tong pork steak na to, di ba? Pero siguro, ang isang improvement na gagawin ko, pwede natin gawin instead na white rice, pwede tayong mag-brown rice. Di ba? Isang improvement na yon. Then later on, magpe-prepare tayo ng baon natin bukas. At this time, medyo quality na yung food natin. So, ito na yung niluto kong brown rice kahapon. So, may natira pa kasi hindi kumain yung kapatid ko. So, instead of white rice, mag-brown rice lang tayo. So, ano pa rin yan? Considered as pa rin to, di ba? Progress pa rin yan. Kesa yung mas better, hindi naman masama yung white rice, pero kung gusto mong magpaka-healthy, mas better yung brown rice, di ba? Then eto, alam ko medyo sabihin ng iba makasalanan to. Dahil mataba to, mamantika eh. Pero nga sabi ko, hindi naman natin kailangan i-improve ng sabay-sabay lahat eh. Kasi pagka in-improve natin yan, pinilit natin sarili natin na tanggalin or i-improve mo lahat ng bagay, lahat ng pagkain mo sabay-sabay, hindi siya maging sustainable eh. So yun yung pinaka-prinsipyo ko dyan. Kumbaga, as much as possible, yung changes na gagawin ko, ayoko siya yung sobrang noticeable, ayoko siya nung mabibigla yung sarili ko. Kasi pag nabigla ako, baka siguro papayat ka ako, pero baka itagal ko lang yun, baka 2 weeks lang. Tapos hindi ko na masustain ng mas matagalan. So, init natin. So, hindi ako expert guys, no? Kumbaga, kung ano lang nalalaman ko, yun yung ina-apply ko. Kumbaga, nandito pa rin ako sa process ng nagta-trial and error ako, nag-experiment ako kung ano ba yung mag-work sa akin. Yung ganitong approach kasi, yung unti-unti lang yung pag-i-improve ko. Nag-work siya sa akin eh. Tumagal naman sa akin yung result ko before na 1 year. Tumagal naman yun eh. Yun nga lang, dumating sa time na meron talagang mga chances na bumalik ka dun sa mga old habits mo na hindi maganda. Alam mo yun? Siguro sa iba, nung nag-work yung talagang extreme agad na kailangan yung changes mo, biglaan, nag-change ka into white rice or totally tinanggal mo ng white rice mo, tapos yung quality ng food mo, nag-boiled egg ka na lang or nag-chicken breast ka na lang. Alam mo yun, siguro sa iba nag-work yun. Pero sa akin kasi, hindi eh. So ngayon, kung gusto ko yung mga changes, unti-unti lang. Para kahit papaano, masigurado ko na masusustain ko siya ng long term. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung journey ko. Di ko alam kung mag-work or hindi, pero at least documented, di ba? At least napakita ko sa inyo. So, pwede nyo ring subukan, then gawin nyo kung ano yung mag-work sa inyo. This time, ang inaayos ko muna yung quality ng food ko, unti-unti. Wala pa ako sa quantity. Hindi ko rin sinabay yung dami ng pagkain ko. Ganito lang yung normal na pagkain ko, no? Yun, kung kaya nyong ipagsabay-sabay, pwede nyo rin naman itry kung ano yung basta maging sustainable sa inyo. Pero kasi, unti-unti lang. Ito yung naging problema. Alam mo yung gusto mong magpaka-healthy, gusto mong ayusin yung health mo. Tapos, mga kasama mo sa bahay, ang sasarap magluto, then, minsan di mo maiwasan na ma-tempt, diba? Nakapakain ka talaga eh. So, hindi ko alam kung anong tawag dito sa lulutuin ko, no? Pero basta, ang carb source ko, sweet potato. Then, protein source is chicken breast. Ang ayoko lang dito sa sweet potato guys, no? Talagang gas forming talaga siya. Talagang kakabaging ka talaga pag kinain mo to. So, matagal-tagal na ako ulit din nagluto ng ganito, no? Sabi ko nga sa inyo, napabayaan ko yung mga food intake ko, yung quality ng food ko ng almost 2 years. So ngayon, nangangapa na naman ulit ako sa mga recipe.
Pag siguro talaga gusto mo magpaka-healthy, no, talagang titiisin mo yung halos pare-parehas na pare-parehas na food everyday. Ako kahapon naman ang niluto ko minced beef, tapos minix ko sa brown rice na ginawa kong fried rice, yung brown rice. Tapos nilagyan ko lang ng zucchini. Ang napansin ko sa brown rice, guys, kasi for mga 'di ba, matagal ko puro white rice yung kinakain ko. Napapansin ko, right? Kahit kumain ako ng mga 12 o'clock or 1 o'clock sa trabaho, white rice yun Tapos pagdating ng mga 3 o'clock, mga 4 p.m., yung pagdating na ako dito sa bahay, na parang nanginginig ako sa gutom. Alam mo yun? Laging ganun yung na-observe ko pag white rice ang kinakain ko. Pero kanina, since ang kinain ko is brown rice, yun, kahapon, kaninang tanghali, brown rice kinain ko, hindi ako nakaramdam ng ganun. Nung pauwi ako, hindi ako nakaramdam ng parang nanginginig ako sa gutom. So, importante din talaga na, naging aware tayo, na ino-observe natin kung ano ba yung nararamdaman natin after natin kainin yung isang pagkain. Minsan kasi, sa sobrang mindless, na basta kain lang tayo ng kain, tas minsan, pag sobrang bilis natin kumain, hindi natin nararamdaman ano ba yung effect na binibigay sa atin ng isang pagkain. So, minsan, kahit alam natin na ganun, na minsan, kahit alam natin na dapat ino-observe natin yung effect ng food dun sa atin, minsan hindi natin nanonotice Kasi nga pag talagang hindi natin pinapriority yung food intake natin, yung health natin, basta kain lang tayo ng kain Hindi natin pinapansin. Which is guilty ako dun, guys. Kaya talaga, hindi lang pag gusto talaga natin ayusin yung health natin, hindi lang siya basta sa alam mo kung ano yung tama at saka mali Minsan kasi kahit alam mo yung tama at mali, pero pag based dun sa reality, situation mo ngayon, pagod ka, stress ka, emotional ka, wala mas nangingibabaw pa rin yung mga ganun, yung stress eating, emotional eating, kahit alam mo hindi maganda kung lagi-lagi mo siyang gagawin Kaya more on talaga, dapat ang inaayos natin talaga, guys, is more on behavioral. Tsaka yung mindset natin, hindi lang yung po may knowledge tayo, may information tayo. Kaya lang syempre, behavioral, matagal nating matagal nating na-develop sa sarili natin yung habits natin, yung routine natin ngayon. So, para mabago yun, huwag kang mag-expect na basta-basta na agad-agad mababago natin siya, Kaya, okay lang na paunti-unti natin binabago, as long as mayroong pagbabago kaysa wala. Kahit hindi perfect, okay lang yun. So, kinakat ko lang to, sweet potato. Hindi ko alam kung gaano karami itong maluluto ko dito. Kung ilang meal to, isa o dalawa. Matagal na kasi ako, guys, hindi nagluluto. Yung isa pang naging issue ko Alam mo yung papaka-healthy ka, tapos siyempre yung asawa ko mahilig magluto yun. Pagdating mo sa bahay, ang mga pagkain, lechon kawali, alam mo yun, yung sisig, bopis, alam mo yung mga pagkain na masasarap, pero alam mo namang pag inaraw-araw mo yung mga ganung pagkain, mapapaaga yung buhay mo. Alam mo yung mga ganun. Yung asawa ko mahilig mag-turbo, mahilig yung crispy pata. Alam mo yun. Tapos minsan, kung talagang alam mo yun, pagod ka na sa trabaho, galing ka sa trabaho, tapos magpe-prepare ka pa ng meal mo, ba't ka pa magpe-prepare ng meal mo, di ba? Tapos may nakahain ng crispy pata o sisig na masasarap Mas mangingibabaw talaga yung Kaya importante din talaga na pagka gusto mong ayusin yung health mo, hindi lang ikaw Dapat pati yung mga kasama mo sa bahay, dapat damay-damay yan para walang tukso. Kayo ba, na-experience nyo din ba yun? Since ngayon, wala sila misis dito, wala yung anak ko. Talagang ako lang. So, wala ganong tukso. So, yung kapatid ko naman, bihira naman magluto yung kasi lagi nasa trabaho. So, ang pwede mangyari nun, baka madamay pa siya sa pag-ayos ng ko. Di ko alam kung kakainin niya yung mga pagkain na kakainin na ginagawa ko ngayon. So, yan. Dinice ko lang tong sweet potato. Tapos, hiwain naman natin tong chicken breast. Siyempre, hiwain natin ng panipisin natin. Panipisin natin. Nuka ko lang. Ayan. Para mas madali siyang maluto. Inisip ko ano kayong seasoning ang pwede dito. Ano bang ma-suggest nyo na masarap na seasoning? Kasi lagi ginagawa ko, salt, pepper, paprika, tapos meron ako ditong cayenne chili. Meron din naman iba't ibang seasoning dito. Gusto kong itry, mga Italian seasoning, mga ganon. Sa inyo ba, ano bang ginagamit nyo na pampasarap
ng mga boring na pagkain. Comment nyo naman guys, share nyo naman dyan sa baba para masaya. Para naman hindi naman laging boring yung lasa ng pagkain ko. Siyempre, para maging sustainable din, di ba? Lagyan natin seasoning. Italian seasoning. Meron ako dito mga garlic, parsley. Try ko nga to. Garlic, parsley, pepper, paprika. Tingnan natin ang lasa. Garlic, pepper, garlic, parsley, pepper. Kahit mabas. Lagyan natin ng vegeta. Mixed vegetable na seasoning to eh. Lutuin na natin yung potato. So, olive oil, sweet potato. So, habang naghihintay dyan, chop na rin natin tong bell pepper. Lagyan natin itong sibuyas. Then, lagyan natin itong chicken. Daming chicken, no? Parang may mali pala sa ginawa ko, no? Dapat pala, inuna ko na lang munang lutuin yung chicken bago yung potato, sweet potato. Or, pwedeng sineparate ko muna yung sweet potato. Then, niluto ko yung chicken. Diba? Tsaka ko sila minix. Sabi na yung mali eh. Ginawa mo kasi hindi ko nakikita kung luto na ba yung chicken. Lesson learned. Lagyan din natin ng mushroom. I-chop na natin tong mushroom. Hindi ko talaga alam kung tama itong pinaggagawa ko. Basta, pinaghalo-halo ko na yan. Ako lang naman kakain na ito. Hindi ko alam kung luto na yung chicken dahil nga mali yung ginawa ko. Durog na yung sweet potato. Yan ang problema. Pagka hindi nagpa-practice magluto. Again, anong tawag sa recipe na to? Hindi ko alam. Parang pinaghalo-halo na to na ano eh. Maskipaps to guys. Maskipaps recipe. Maskipapano na lang to. So, luto na to guys. Anong masasabi nyo? Mukhang nilamutak lang no. Nadurog na yung sweet potato ko. Tensya na, medyo nakangapapa ulit ako yung first time eh. So, yun. Sana makain ko to bukas. Masarap naman siya. Tinikman ko naman. Malasa naman eh. So, yun. Tapos na tayo magluto, no? So, time check. It's already 8:10 ng gabi. So, ito, pause na. Ang init sa kusina. Tapos na tayo magluto. Pero, meron pa tayong isa pang kailangan gawin. Kailangan ko pa mag-workout. So usually, no, kasi natutulog na ako ng 10 PM. So usually, yung mga ganitong oras, 8 o'clock. Tapos kailangan ko pang mag-workout. Ito na yung time na napapansin ko sa sarili ko, nakikipag-debate na ako sa sarili ko na, mag-workout ka pa ba? O wag na, bukas na lang. Kasi syempre, pag nag-workout ako, ganito yung mga reasoning ko eh. Syempre, pag nag-workout ako ngayon, mabubuhay yung mga dugo ko, baka mahirapan akong makatulog ng 10 o'clock. So, ganyan yung mga sinasabi ko. Pero ngayon, kailangan ko ng kalabanin yan. Kailangan ko ng i-ignore yung mga ganun, no? Usubukan ko, So, sabi dun sa nabasa ko nga pala, guys. Kapag meron kang bagay na kinatatamaran gawin or parang ayaw mong gawin, no? Subukan mong i-lessen yung friction. Yun bang gawin mo yung pinakamadali para hindi ka natamarin. So ngayon mag-workout ako, as much as possible, gagawin ko muna yung pinaka-basic lang. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy, kung magaganahan na ako later on. By the way nga pala, no? So ang goal ko is magpapayat, no? So ito yung katawan ko ngayon. So ang goal ko is magpapayat, syempre body recomposition din. So basically ito kasi yung day 1 ko, di ba? So gusto kong pakita sa inyo to para makita nyo rin kung magkakaroon ako ng progress. So parang na rin to, no? Accountability ko na din. Medyo tumaba talaga ako nung more than 2 years. Pero pumayat na ako niyan. Dahil nagawa ko ng mag-fasting ng 12 hours. Minsan, pagkakaya, pag ginagawa kong 14 to 16 hours. Pero, most of the time, 12 hours lang yung fasting ko. Kaya medyo, dalawang beses na lang ako kumakain sa isang araw. Ito yung katawan ko ngayon. Tingnan natin kung magkakaroon ng progress. At check natin yung weight natin. Hindi to maging accurate kasi gabi na, no? Dapat hindi pa ako kumakain. Pero check ko lang yung weight ko ngayon. Tagal ko na kasi hindi nag-check ng weight eh. So 84.45. Yan yung weight natin ngayon.
6.45. So, nakakain na ako niyan. Gabi na. Nakainom na rin ako ng tubig. Malamang baka nga medyo less pa yung weight ko dyan. Pero dati kasi yung weight ko, no, nasa 82 lang talaga ako. 82, 83, mga ganyan. Pero, nung past 2 years, since tumaba ako, nag-86 ako eh. Pero nung nagpapayat ako before, umabot ako ng 73, 74. So, yun ulit ang target natin ngayon. Siyempre, body recomposition. At maayos natin yung blood works natin. So, yun. Let's see. Tignan natin kung masusustain ko tong pinaggagawa ko ngayon. Kung gusto nyo sumabay na rin kayo. So, ang workout natin ngayon ay magbabak ako, back, and then bicep. And so, ngayon, ang gagamitin ko lang ay pull-up bar. Ayan. Home workout lang ako, guys. So, home workout lang ako. Meron akong pull-up bar, tapos meron akong dumbbells dito. And ito lang kasi mga gamit ko dito, guys. Ito lang mga gamit ko. Meron akong bike dito, dumbbells, may dips, and yung pull-up bar lang. Ayoko muna kasi mag-enroll sa gym kasi gusto ko muna siguraduhin na kaya kong maging consistent dito sa bahay doing the home workout. Kasi kung hindi ko kaya maging consistent dito, baka masayang lang yung membership ko sa gym dahil baka hindi mag-fit sa oras ko sa trabaho ko. Alam mo yun, kasi pag pupunta ako sa gym, mag-aano pa ako, magdadrive pa ako papunta sa gym, tapos may traffic pa. So gusto ko muna na ma-sure na maging consistent muna ako dito sa home workout. And then after that, maybe yun yung time na pwede na ako mag-enroll sa gym. Para hindi masayang yung membership natin. Marami na kasi akong membership na nasayang, guys. Kaya kilala ko na kasi sarili ko. So yun, tapos na tayo mag-workout, no? So, 3 exercises lang ginawa ko ngayon. Isang pull-ups, 3 sets. 4 sets ng pull-ups, bicep, curl, 3 sets, then 3 sets din ng squats. Tapos nagdala na lang ako ng bote ng tubig na yan, pang dagdag ng weights. So, totoo nga, guys, no? Kapag tinatamad ka mag-workout, gawin mo lang yung pinaka-basic na kaya mong gawin. Pinakamaliit lang, mag-push up ka 1, 2, mag-squat ka ng 1 o 2, basta gumalaw ka lang. Pinaka-basic sa'yo. Di mo namamalayan, unti-unti, ginaganahan ka na hanggang sa natapos mo na yung workout mo. So, yun lang ginawa ko ngayon. Nakatatlo ako. So, is it a win for me? Yes. Instead na humiga na lang ako at natulog ako, at least nakapag-workout pa ako, no? Kahit papano. Kahit 30 minutes o 45 minutes, mabilis lang, di ba? Mas okay pa rin yun kaysa yung hindi ako kumilos. Humiga ako at natulog na lang ako. So, yun lang. Sana matuloy-tuloy natin, no? Let's see. Tingnan natin ano magiging progress. So, yun lang. Yala.